Napakaraming katanungan sa ating buhay na mahirap mabigyan ng kasagutan. Isa na nga dito ay kung saan nga ba tayo mapupunta at ano nga ba ang mangyayari kapag tayo ay namatay na. Tayo nga ba ay makakapagpahinga na? Ito ang mangyayari pag namatay ang isang tao ayon sa Biblia. Pagkamatay ng tao ay magkakahiwalay ang laman at kaluluwa. Dahil ang katawan ay ililibing sa lupa at ang kaluluwa naman ay babalik sa kamay ng Diyos. Ito ay nakasulat sa Aklat ng Mangangaral Kapitulo 12, versikulo 7, at Job Kapitulo 12, versikulo 10. Mangangaral Kapitulo 12, versikulo 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. At sa Job Kapitulo 12, versikulo 10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Pansamantala munang magpapahinga doon ang mga kaluluwa, habang naghihintay sa paghuhukom ng Diyos. Ito ay nakasulat sa Aklat ng mga Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Mga Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Nagtakda ang Diyos ng isang araw para sa paghuhukom, upang hatulan tayo ayon sa ating mga ginawa nung tayo ay nabubuhay pa. Pinatunayan na niya ito sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo mula sa mga patay. Ito ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa Kapitulo 17, versikulo 31. Mga Gawa Kapitulo 17, versikulo 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Sa araw ng paghuhukom ay muli tayong bubuhayin ng Panginoon, bubuuin niya ang mga buto natin. Lalagyan niya ng laman at balat ang ating katawan at bibigyan niya ulit tayo ng hininga, upang mabuhay ulit tayo. Ito ay nakasulat sa Aklat ng Ezekiel Kapitulo 37, versikulo 4 hanggang 6. Sa muling pagkabuhay ay babaguhin ng Diyos ang ating katawan, ang dating may kasarian ay magiging walang kasarian. At ang dating may kamatayan ay magiging walang kamatayan, at ito ang buhay na walang hanggan. Merong mga katawan na ukol sa langit at lupa, magkaiba ang kaluwalhatiang ukol sa langit. At iba ang ukol sa lupa. Ito ay mababasa sa Aklat ng unang kabanata sa Korinto Kapitulo 15, versikulo 15 hanggang 16, at unang kabanata sa Korinto Kapitulo 15, versikulo 40. Kasunod nito ay ang paghatol ng Diyos sa tao mula sa aklat ng buhay ayon sa kanilang mga gawa. Ito ay nakasulat sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 20, versikulo 12. Sa Pahayag Kapitulo 20, versikulo 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nanggabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ngunit saan nga ba tayo mapupunta pagkatapos natin mahatulan? Gaya ng nakasaad sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 8. Ito ang mangyayari pagkatapos mahatulan sa versikulo 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Sa versikulo 8, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklem, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan, at ito nga ang impyerno. Kaya habang buhay pa tayo ay gumawa tayo ng mabuti, maglingkod sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ang relihiyon ng tao upang maligtas ka, dahil ang kailangan mo lang ay isang paniniwala sa tunay na Diyos, pagsisisi sa mga kasalanan, pagbabago at paggawa ng mabuti nang walang inaantay na kapalit. Dahil hindi mo na mababago ang mga nakasulat sa aklat ng buhay kapag ikaw ay namatay na.
wala ka nang magagawa pa, kahit na, ipagdasal ka pa ng mga mahal mo sa buhay, kahit ipagtirik ka pa ng kandila para makaakyat ka daw sa langit, at walang nakasulat at mababasang purgatorio sa Biblia dahil hindi totoo yun. Ano ang masasabi mo kapatid, kapuso at kapamilya? Mag-iwan ng komento para sa magandang usapan. I am the